Etong si Mary Grace Piatos, sabi ng iba, si Mary Grace Piatos at si Sara Duterte ay isa. Pero mga kababayan ko, dahil nga po ngayon ay kalat na meron talagang mga nagbabayad, meron mga ipinapatag, kahit ano pa ang isipin ninyo, either nagbabayad para hindi magsalita, para magmonopolyo, nagpapatago ng pera gamit ang account ng iba, whatever you like. Diba? Kung kahit na anong isipin nyo sa mga bagay na yan. Ngayon, mga kababayan, sa paggastos po ng 125 million in just 11 days. At kailangan nilang patunayan na nagastos nga ang 125 million in just 11 days. Ay gumagamit ngayon ng pangalan na Mary Grace Piatos. Naku po, eto, Sara, pagbabayarin ng malaki. Bakit? Gagalugarin, talagang hahanapin, at talagang tinututukan ngayon ng Committee on Good Governance kung sino talaga itong si Mary Grace Piatos. In fact, mga kababayan, ayon po dito sa balita, lawmakers remain unconvinced that a person named Mary Grace Piatos exists, resolving to offer a 1 million reward for anyone who can provide information about her identity. Kasi gusto po nilang mapatunayan, mga ka-GPnatics, na itong si Mary Grace Piatos ay totoong tao, na hindi gawa-gawa lang. Kasi doon sa mga acknowledgement receipt na nakukuha o ipinasa doon sa COA, talaga namang katakataka. At simple lang, paano natin malalaman kung totoo ba itong si Mary Grace Piatos? Ang inisip ko dito na una, sabi ko, di ba, kung itong si Mary Grace Piatos ay nagbigay ng informasyon, ito po anuhin natin, kailangan yung critical thinking natin dito maayos. Hindi po pwedeng ang nabigay ng informasyon na to na si Grace Piatos or Mary Grace Piatos ay bata. Hindi siya pwedeng minor de edad. Bakit? Naniniwala po tayo na ang confidential information ay galing yan sa mga meron ng edad. Nasa tamang edad na po. 18 pataas. 'Di ba? Ngayon, dahil 18 pataas na yan, malamang sa malamang, ito ay may record. Kung totoo. 'Di ba? Maaring may record ito sa police, maaring may record ito sa NBI. So why don't we double check doon sa NBI nor sa police, mga kababayan, kung merong record na ganito? Or tingnan na rin natin, syempre sa PSA, meron ba talagang Mary Grace Piatos na nag-i-exist? Di ba? Meron bang Mary Grace Piatos na nag-i-exist? Yan ang katanungan eh. So ipahanap natin, makipagtulungan sana ang Congress, particularly ang Committee on Good Governance sa NBI, mga kababayan. Ganon din sa kapulisan at ganon din sa PSA. Para makita natin yung record kung may totoong tao ba talaga na nagngangalang Mary Grace Piatos. Okay, ano ba sabi dito? Piatos is listed as one of the individuals who signed an acknowledgement receipt to justify the office of the president, of the vice president rather, confidential fund expenses. Rep. Jefferson Kungkun ng Zambales 1st District announced on Monday, November 18, that the House Blue Ribbon Committee and Quad Committee will voluntarily offer 1 million to whoever can confirm Piatos existence. Oy, mga DDS! Meron kayang lalabas, to? Meron kayang lalabas. Ito ang hamon ko, mga kababayan, no? Pag may lumabas na Mary Grace Piatos, kung magbibigay sila ng 1 million, magbibigay po ako ng isang buwang sahod ko kay YouTube. Isang buwang sahod ko kay YouTube. Oh, 50,000 mga kababayan. Kung may lalabas
na Mary Grace Piatos haharap po diyan sa Congress at papatunayan niya na totoo siya, meron siyang pagkakakilanlan, birth certificate, etc., etc. Lahat, birth certificate, mga valid IDs, syempre meron din siya dapat barangay ID, ano pa mga kababayan? Meron din siyang baptismal at kung ano-ano pa. Lahat ng makapagpatunay na siya ay si Mary Grace Piatos. 50,000 ibibigay ko mga kababayan. Oy! Mamimigay si GP ng 50,000. Joke lang yun. Wala ako nun. Hirap na hirap nga ako 50,000 pa. Hindi, pagbibigay ako mga kababayan, 1,000. 1,000 pwede na yon. Grabe kayo 50,000 di ko kaya yun. Masyado malaki. 1,000 mga kababayan sa makakapagpaharap. Dadagdagan ko lang yung 1 million nila ng 1,000. Di ba? So, sabi dito, so we in the Blue Ribbon Committee and the Quad Committee have volunteered to provide 1 million to anyone who can give information about Mary Grace Piatos, at least to help them attend the hearing. Oo, yun na nga mga ka-GP natin, GP Natics. So parehas po kami, kailangan a-attend po sa hearing. Okay? A-attend sa hearing. Hindi yung pwedeng ilalabas mo lang tapos lalabas sa social media ako, si Mary Grace Piatos. Kasi meron ako nakita, nag-search ako kanina sa Facebook. Wala kasi akong Twitter eh. So nag-check ako sa Facebook, aba, meron ng mga Mary Grace Piatos, kaya lang, mga trolls. Tapos kagagawa lang ng mga account. Ano, gusto nyo makakuha ng 1 million? Diba? Ilocana ako. So dapat ihaharap nyo daw po doon sa Kongreso. Ihaharap nyo doon sa hearing. Kailangan matanong. Diba? Kailangan ito ay ma-verify, ma-validate. Hindi pwedeng haharap ka lang doon, kukunin mo yung 1 million. Meanwhile, Rep. Paulo Ortega of La Union called on Vice President Sara Duterte to attend the next hearings to address allegation of irregularities in the use of confidential funds. It's about time they attend and explain these anomalies that are happening. Mga kababayan, tama naman. Diba? Duterte, however, already said on November 15 that she won't be attending the 6th hearing scheduled for November 20 and insists that no funds were inappropriately spent. She said that she would submit an affidavit on the confidential funds instead. Diba? Kung wala kang tinatago, at alam mo si Sara Duterte, parang tatay din niya to eh. Sinasabi nila palagi na sila ay tama, sila ay matuwid, mga kababayan, pero takot na humarap dyan sa Committee ng Good Governance. Sinasabi nila na wala daw anomalies, wala daw inappropriate na paggastos, pero mga kababayan, sa atin, although sabi nila, ang suspect is innocent until proven guilty, di ba? Sabi nilang ganyan. Tayo na naniniwala dyan, kaya lang mga kababayan, meron talaga, hindi mo maiiwasan, may prejudgment talaga ang tao. Bakit? Ang prejudgment ng tao ay nakikita base doon sa investigasyon, base doon sa mga nakikita natin ng mga dokumento at mga katibayan. Kagaya nga po ng pangalan ni Mary Grace Piatos. Katulad na nga po ng ay sinubmit nila na acknowledgement receipt galing po sa AFP. Yun ay malinaw na kaagad na fraudulent activity. Tapos sasabihin mo, walang anomalies, walang inappropriate spent. Diba? Mga kababayan, parang it really contradicts. Bakit mo kailangang ipasa or isubmit yung acknowledgement receipt ng AFP to justify your expenses? Bakit kasi hindi na lang natin sabihin? Hindi, nagastos namin sa iba eh. O baka naman kasi, mga kababayan, ito ay inilagay po doon sa bulsa. Diba? Sabi ni Ace Endrak, GP, may half-blood sila ng Ilonggo, si Digong. Kayo na mag-analyze kung ano si Digong.
Hindi ko magets yun ha. Ace Endra ka. Susana Gander na imbag nga MGP watching from Hong Kong. Daming ek-ek ni Sarah Pusit, di pa kasi mag-resign. Bobo din pala. Skybright, PSA ang makasolve. O kaya nga, sabi ko magsama-sama yung tatlong ahensya. 'Di ba? Yung sa PNP, mga kababayan, NBI, at PSA para mahanap kung totoo nga ba talaga etong si Mary Grace Piatos. 'Di ba? Kasi nga naman, titingnan natin dito rin mahanap kasi kung paglalabas itong si Mary Grace Piatos, ito nga sana yung pagkakataon nila BP Sara to justify na mali ang ginagawa nila Speaker Martin, na mali ang ginagawa ng Kongreso sa kanila, patunayan nila sa pamamagitan po ng pagharap. Pero sa kanilang pagiging evasive, di ba sinasabi pa nga ni Sara, hindi naman nila ako iniimbitahan eh. Bakit ako pupunta? Ngayon mga kababayan, di ba? Pero inyo, kung gaano po sila katuso, kung gaano po sila mapaglaro, parang ano to, manang-mana sa tatay, bluffer. Di ba? Sabi ni Tigong nung una, I will sign the waiver. Di ba? I will sign the waiver. Pero nung inulit-ulit na, kino-call out siya, sinasabi niya na, anong kapalit? Sasampalin ko siya sa publiko? Di ba yun ang sinasabi niya? Si Sara Duterte, sabi niya, hindi naman nila ako, isang beses lang nila ako inimbita. Tapos hindi naman nila ako pinagsasalita, nauubos lang ang oras ko. Kaya nagpaalam na ako sa kanila. Paano? Hindi ka nag-take ng oath. Paano ka tatanungin? Pangalawa, sabi niya, hindi naman nila ako ulit inimbitahan after nung unang invitation nila sa akin na hindi nila ako pinagsalita. Bakit ka nga iimbitahan, mga kababayan, kung hindi ka rin magte-take ng oath? Pangatlo, sabi mo hindi ka iniimbitahan, kaya hindi ka pumupunta. Nung inimbitahan ka, nung nandun siya sa house, mga kababayan, nung sinuportahan niya ang kanyang tatay, na pabago-bago ang utak, pabago-bago ang sinasabi, bigla niyang statement, kahit anong mangyari. Ayan Duterte however, already said on November 15 that she won't be attending the 6th hearing schedule for November 20. Di ba? Makikita mo kung gaano ka mga stupido, ka-idiot ang mga taong ito. Sorry for my word. Pero yun naman ang totoo, mga kababayan. Manang-mana talaga sa Ama. Bakit? Mga ka-GP Natics, yun nga po sabi ko sa inyo eh. Sabi niya, hindi raw siya iniimbitahan. Kaya hindi siya pumupunta. Now that she already been invited by the Secretary of the Congress. Tapos sasabihin niya ngayon, she won't be attending the 6th hearing of good governance. Diba? Idiot talaga, mga kababayan. Napaka walang hiya, napaka sinungaling. Tapos gusto nyo, DD shits? Ito yung maging presidente nyo? Ha? Nakasigurado, puro pangako ito sa inyo. Ma'am Eva Narita, shoutout po. Ilocana ako. Ikakampanya Misa Hong Kong ni Sarah Pusit kasi ma-line up niya si Apo BBM. Tapos bobo at bastos gayam, kapareho niyan tatay niyang sinungaling. Correct. Diba? So pare-parehas naman tayo na nagsisi. Pare-parehas tayong nabudol. Akala ko rin kasi mahal niya si PBBM. Kasi sabi niya, Apo BBM, ikaw lang ang alam ko na may karapatan, may kakayahan, at kung ano-ano pa, lahat ng mabubuting sinasabi, mga kababayan. 'Di ba? Sabi pa nga niya, siya daw ang humiling kay PBBM na Mr. PBBM, Apo BBM, gawin mo akong Vice President mo at tutulungan kita. Diba? So Mama, shoutout po. Mama Estalion Lagazo, shoutout din po. Ang kapal na mukha, impeach na yan, wala nang ginawa kundi humingi ng batch. Isa pa yon, mga ka-GP Natics. Diba? Isa pa yon.
Ang kapal na mukha talaga na humingi pa ng budget dahil marami daw po ang magugutom, mawawalan ng trabaho. Sino ba may kasalanan? Ba ikaw? Hindi ka nga umarap para ipaglaban mo yung budget ninyo para yung mga kasama mo doon, yung mga tao ninyo ay hindi mawalan ng trabaho. Oh. Pero sa ginagawa po ito ng Quad ngayon, nakikita ko na sila ay hindi selective. Sana nga, mga kababayan. Baka mamaya, pagdating ng panahon, magsibaliktaran din kayo. Huwag naman ganon. Diba? Sana hanapin ninyo ang katotohanan. Hanapin ninyo kung sino talaga itong si Mary Grace Piatos. Simple pa yan, isa pa ang naiisip ko, mga kababayan. Mga ka-GP Natics. Kunin ninyo ang penmanship ni BP Sara Duterte. Kunin ninyo. Madali naman po malaman yan eh. Kasi may mga expert talaga pagdating sa pirma. May mga tao talaga na expert pagdating sa mga stroke. Papirmahin ninyo. Baka mamaya yan, pumirma na yan, ay si Sara Duterte lang din. Di ba pare-parehas yung yung stroke ng pagsulat? Pare-parehas yung ballpen na ginamit? Hindi imposible na isang tao lang ang gumawa. At hindi rin imposible na si Sara Duterte lang yun. Oh. Sabi ni Mama Eva Narita, mahirap maging president si Sara. Kailangan gusto niya ang masusunod. Correct. Diba? Ma'am Delma Villar at Dave Ocampo. Dave Oka. Pero meron po nahanap ko na po kaya lang Mary Jill Grace Piwi naman. Piwi naman. Hindi, yung Piwi, matagal, mayroon talaga ako narinig na Piwi. Ang alam ko niyan, ang tao yan eh, yung Piwi na yan, na ipinangalan niya yung brand ng pangalan na yon sa kanya. Pero yung Mary Grace Piatos, wala talaga akong makitang ganyan eh. Kaya nga sabi ko, para mapatunayan, to substantiate the allegation that this Mary Grace Piatos is just creation of mind, mga kababayan, o gawa-gawa lamang sa Tagalog, ay tingnan nyo sa NBI, tingnan nyo sa police kung may mga record, tingnan nyo sa PSA kung may record. Diyan nyo mapapatunayan kung meron ba talaga. Diba? Ma'am Ninita Umali, sabi niya, siya po. Tama ang pirma ang patingnan sa expert kung sino siya. Correct. Diba? Sa comparison, mga kababayan, ng stroke ng penmanship. Kasi, yung stroke ng pagpirma, hindi yan pare-parehas. Meron mga yan, may kaibahan yan. Walang mga walang dalawang tao na parehas yung pirma. Tandaan po natin yan. Magkakaiba tayo ng bigat ng kamay. Diba? Sabi ni Ma'am Mona, ubos na ang mga bad words na pwedeng i-describe ang pamilyang Duterte, pati si Satanas. Pinalitan na ni Sara dahil sabi ni Sara, siya ang presidente ng impyerno. Ang tatay niya daw, ang papalit kay Satanas. Diba? Giovanni Miguel, shoutout po. Ma'am Lulu, GP, wag ka na maguluhan. Anak ni Jack Angel si Piato. Oy, Ma'am Riri N, shoutout sa'yo ha. Welcome back po dito sa ating channel. Tagal na itong nawala. Si Ma'am Riri N, alam mo, tanda ko pa ito dati. Kwento ko lang ha. Nung pangalan ko ano po dito, mga kababayan? Journey ni Kaka. Ito si Ma'am Riri N. Ito yung mga nakakasama ko. 4 lang yung nanonood. Alin Arsena, sir, nasa grocery lang yan si Piatos, parang baklas passport lang yan, sir. Nasa grocery lang. Walang iya. Kailangan tao kasi makita natin eh. Hindi pwedeng si Piatos. Si Piatos marami talaga doon sa grocery. Si Mary Grace nga, mga kababayan, naganap ako ng branch niyan kanina eh. Jessa Dak, shoutout sa'yo. Orlando Esperanza, shoutout. Papa Cho. Mga baliw kayo. Ma'am Semi Celeste, dami naman surname, bakit Piatos pa? Dapat Mary Grace Bawang or Luya na lang. Mas ka pa di paniwala. Sige, sabi ko nga sa inyo mga kababayan may maipakita lang kayo sa akin
Gayahin natin sila. 1,000 bibigay ko po. Hindi 50,000. Grabe naman kayo. Wag ganon. Joke lang yung 50,000. Wala akong ganon. 1,000 ibibigay ko po, mga kababayan, sa sahod basta may humarap na Mary Grace Piatos. Ang deal natin, kailangan humarap po sa Quadcom. Di ba, Rayan? Di ba? Pag hindi humarap, walang 1,000. Baka mamaya kasi, anybody can claim that she is Mary Grace Piatos. But, how will you stand? Diba? Oh, how will you substantiate? Nandiyan na sa utak ko lagi yung substantiate eh. Sorry naman mga kababayan. Paano mo mapapatunayan na ikaw si Mary Grace Piatos? Siyempre, kailangan yan. May birth certificate, may baptismal, may valid IDs, etc. etc. Diba? Sabi ni Ma'am Lovely Dominguez, naghahanap na rin ako ng kahit ako, ma'am, 1 million kaya yan. Diba? Oh, si Ma'am Ilocana ako, natatawa rin. Oo nga, bawang na lang daw at luya. Oh, eto talagang mag-amang Duterte, parehong malikot ang kamay. Kaya nga, di ba sabi niya noon? Yung tatay, sabi niya, wala akong pera, wala akong pamasahe. Tapos biglang-bigla magbibigay ng 1 million. Tapos biglang-bigla nagkaroon ng 5 billion. Mga kababayan, sabi niya, wala akong trabaho, wala akong pera. Benepisyo ko lang yan. Yung mga ginagamit ko. Galing sa retirement ko. Biglang-bigla mga kababayan, bakit? Akala nyo sa amin, hindi kami makakapag-acquire ng 5 billion? Ayun talaga si Duterte. Rayan, tawa mo na, GP, na miss ko, tawa mo. Grabe naman kayo. Ha? Maghanap po tayo pare-parehas para tayo magkapera basta bibigyan nyo ako. Okay na sa akin 1,000. Bigyan nyo ako 1,000. Mama si Ding, shoutout po. Anyway, mga kababayan, ayan nangako po ang Quad Committee, nangako po ang Committee of Good Governance na talagang hahagilapin nila. At bukas po, mga kababayan, ay syempre, meron na naman pong hearing dyan sa Committee on Good Governance at si Sara na naman ang bida. Sir Nelson O, 1,200 pesos bibigay ko, Sir GP. Oh, si Sir Nelson O, kasama na meron daw 1,200, ako 1,000. Hanap tayo. So, may 1 million na sila. Meron akong 1,000. Si Sir Nelson O, may 1,200. Ayop talaga kayo. Sabi ni Jazz Adak, kumain kami sa Mary Grace nung isang araw. Sabi ng mga empleyado, nananahimik sila. Dinamay ni Sarah. Promise ako, yung Mary Grace na yan, nalaman ko lang talaga yan nung panahon na pumutok itong si Mary Grace Piatos. Diba? Orlando Esperanza, may pangalan pang nasa DepEd na nandun pa sa OBP. Sana all, doble-doble ang natatanggap. May sa DepEd, andun pa sa OBP. Hindi ko pa nakikita yan Pero ang alam ko, nung sila ay nandoon sa OBP, ay sa DepEd, tapos nung umalis doon, lumipat sa OBP. Rayan, si Pusit lang ang iyang Mary Grace. Ako naniniwala po. Diba, Franz Winnipeg? Ako naniniwala na si Sara Duterte lang din si Mary Grace Piatos. Or, isa lang, dalawa pala. Si Sara Duterte, mga kababayan, or yung disbursement officer niya. Pwedeng si Shine Paharda, or pwedeng yung asawa na si Edward Paharda. Etong si Mary Grace Piatos. Diba? Kasi sila yung sila yung namamahala, disbursing officer. So sila yung namamahala sa pera. So ibig sabihin mga ka-GP Natex, pwedeng sila yung inuutusan. Para nga, syempre, para pag nagkahulihan, hindi ako gumawa niyan pwedeng itanggi ni Sara Duterte, hindi ako yan. So sabi, isama na natin ngayon sa pag-iimbestiga. Sana makita to ng total nanonood naman lagi yung mga quad sa atin, yung mga member ng Young Guns. Isama nyo na po yung pag-double check sa expert, yung penmanship ni Shine Paharda, etong si Edward Paharda, at ikumpara nyo kay Mary Grace Piatos.
Di ba kung ikukumpara nyo yung penmanship ni Sarah kay Mary Grace Piatos, isama nyo na rin ang penmanship ni Shine Paharda at itong si Edward Paharda. Sigurado yan, malulocate nyo yan kung sino ang totoong Mary Grace Piatos. Diba? Ka-GP may nakita ko na Maria Gracia Camote. Ay, wala yan. Peke yan, mga kababayan. Sir Jun Realibit, dalawa na alias